Ano itong tila malaking UFO na nakita malapit sa araw? Mula na maimbento ni Galileo ang telescope noong 1609, ginagamit na natin ito para pagmasdan at pag-aralan ng mga bituin sa kalangitan. Ang NASA, malaking oras ang ginugol sa pagtingin sa sarili nating araw, ang Sun. At kamakailan lamang, ilang videos ang nakuna nila na talaga namang nakakaintriga. Mula pa noong 2008, nag-o-orbit sa Sun ang Twin Stereo Telescope ng NASA. 95 million miles ang layo mula sa surface. Dalawang satellite na pinagmamasdan ng araw sa ultraviolet at X-ray na siya nagbibigay ng kakayahan sa atin na gumawa ng 3D representation ng mga pangyayari sa araw. March 13, 2020, nag-oobserba ang stereo telescope. Minomonitor ng heliospheric imager ang solar wind sa interplanetary space. Ang araw nasa kaliwa ng frame. Makikita mo rin ng Venus at Earth. Nang biglang may pumasok sa frame, bilog na object, tila papunta ito sa araw. Tingnan ng slow motion. Parang gulong, gawa sa dalawang bilog, konektado ng mga spokes. Hindi mukhang solar flare, hindi mukhang magnetic field o plasma discharge. Wala pa tayong nakikitang ganito noon sa araw. Hindi mukhang natural phenomenon. Nang lumabas ang video online, pinag-usapan ito sa internet. At syempre, hindi mawawala ang usaping UFO. Kaya't ano nga kaya ang object na ito? Marami namang UFO-like objects na ang nakitang pumasok o lumabas ng araw, gaya ng mga ito. Pero ang wheel-like object na ito, tila parehas ng space station na naisip ng kilalang rocket scientist na si Wernher von Braun. Kaya't hindi maiwasang isipin na ang object na ito ay maaaring isang spacecraft. Pero bakit gugustuhin ng isang alien o human craft na lumapit sa araw? Magsusurvive ba ito? Millions degrees ang temperature sa korona ng araw. Yan ang pinakamainit na parte ng sun. Tamang lugar para mag-refuel ang isang alien spacecraft. Punong-puno kasi ito ng enerhiya. Sapat na enerhiya para sa kanilang exploration ng solar system. At ang pinaka-importanting target ay ang ating planeta. March 2017 sa International Space Station, 250 miles above Earth's surface, dalawang astronaut ang nasa isang routine spacewalk para sa isang maintenance. Ang NASA flight engineer na si Peggy Wilson ang kumukuha ng video. Sa proseso nakunan niya ang isang kakaibang bagay. Isang bagay ang tila sumusunod sa kanila. Mabagal ang ikot nito, tila nagmamasid sa ISS. Visible ito sa background sa loob ng 7 oras ng spacewalk at sa muli, nag-viral ito sa internet. Sinasabi ng ilan na patunay ito na may UFO na nagmamasid sa ISS. Naniniwala ang ilan na may isang buong extraterrestrial surveillance network at ang sentro ng network na ito ay ang kilalang Black Knight Satellite. Pinaniniwala ang may cloaking device para hindi ma-detect kakaibang rotation ng Black Knight Satellite, pole to pole. Kaya't sa pag-ikot ng Earth, lahat ng kontinente mapapasa ilalim ng observation site ng Black Knight Satellite. 1899 na makadetect si Nikola Tesla ng isang radio transmission na pinaniniwalaan ng gagaling sa Black Knight Satellite. Kung gusto mo ng detalye tungkol dyan, may video tayo niyan sa ating channel. At ang mga ganitong kuha sa ISS ay nagpapatibay pa lalo ng mga spekulasyon na may mga alien satellite ang nag-o-orbit sa Earth. Pero kung may alien satellite nga na nagmamasid sa atin, walang nakakaalam kung anong gusto nilang malaman. Ilan pang mga footages ng ISS ang nagpapatibay na may ilang kakaibang bagay ang nangyayari sa orbit. Gaya na lamang ng litratong ito, mula ito noong 2015, isang British astronaut ang nakakita ng 3 lights na gumagalaw information malapit sa ISS. Mahirap makita ang imahe pero subukan nating i-zoom. Kakaiba, di ba? Pero hindi lang ang Earth ang tila inoobserbahan ng mga extraterrestrials. Andyan din ang buwan. Kamakailan nag-announce ng bagong discovery ang NASA. Nakakita sila ng tubig sa buwan. Ngunit maraming naniniwalang may iba pang nadiskubre sa buwan. Mga discovery sa pinili nilang
itago mula sa atin. Mula 1969 hanggang 1972, 6 na Apollo moon landings ang nagawa ng NASA. Golden Age ng space exploration. Ang mga footages at imaheng nakunan naging history, ngunit may mga taong naniniwalang may nakatagong lihim sa mga imaheng ito. Noong 1960s, isang test pilot si Ken Johnston na di kalaunan ay naging director ng Data and Photo Control Department ng Johnson Space Flight Center. Sinabi niyang sa isa sa mga moon missions na kapag uwi ang mga astronauts ng mga nakakaintrigang litrato, ang mga craters para sa kanya ay nagpapakita ng mga domes at mga aktwal na base. Ang tila bilog at dome-shaped objects na ito sa gitna ng isang crater ang sinasabi ni Johnston. At nang tinanong daw niya ang kanyang superior tungkol sa litrato, sinabihan daw siyang huwag na magtanong. Sinabihan din siyang tanggalin ang mga litrato. Cover-up kaya ito? Hindi lang naman si Johnston ang naniniwala may alien activity sa moon. Tingnan mo ang litratong ito. Tila vehicle tracks. Paano ito nabuo? May mga naniniwalang bakas ito ng isang ancient interstellar civilization, ang Anunnaki. Sinasabing advance ang kanilang teknolohiya, kaya't nakarating ba sila sa buwan? Unang nabanggit ang mga Anunnaki sa ancient traditions ng mga Sumerians at ng mga Babylonians lagpas 3,000 years ago. Ang mga imahe ba na ito ay nagsasabing nakarating din sila sa buwan? At kung ganoon nga, may ibang lugar pa ba sa solar system ang kanilang narating? March 2021, pagkatapos maglanding sa Mars, ang Perseverance rover ng NASA naghanap agad ng signs of ancient life, primitive form man ito ng bakterya o kahit strands ng DNA. Para makuha ang bearings ito, kailangan kumuha ng panorama ng 4 na larawan. At sa pangatlong frame, nakunan ito. Isang kakaibang bagay tila palutang-lutang sa surface. Kapag sinum, maliwanag na manipis at pahaba. Di nagtagal sumabog ito sa social media at ang usual na culprit, aliens at UFO. Pag zoom, makikita ang hugis nito tila ibong lumilipad. Kung ikukumpara mo sa ibon dito sa Earth, pixelize mo ng kaunti, i-out of focus. Tugma, di ba? Percival Lowell, isang astronomer noong early 1900s. Sa loob ng 15 years, pinag-aralan niya ang Mars gamit ang isang telescope. Nakakita siya ng mga lines sa surface ng Mars at naniniwala siyang irrigation canals ito para sa transportation ng tubig mula sa natutunaw na yelo mula sa mga poles. Para sa kanya, ebidensya ito ng alien life sa Mars. Noong 1960s, nakuna ng detalyadong litrato ng Mariner mission ang surface ng Mars. Nakita ng canals ni Lowell ay walang iba kundi linya ng mga craters. 2008 na diskubre ng Phoenix Mars lander ng NASA na may yelo sa ilalim ng Martian surface. Kaya't hindi inaalis ang posibilidad ng buhay sa Mars. Ilang dekada na tayo nagpapadala ng probe sa Mars at magmula noon iba't ibang kakaibang imahe na ang ating nakunan. Lumulutan na kutsara ba ito? Statue ba ito? Ang mukha sa Mars. Pero noong 2020, mas lalong dumami ang misteryo. Sinabi ng isang amateur astronomer na nakunan ito ng Mars Reconnaissance Orbiter. Tila grupo ng mga buildings at pyramid sa Mars. Ang isa'y may hugis pa ng ulo ng isang eagle. Si George Haas, direktor ng Sidonia Institute, naniniwala siyang maaaring may ebidensya ng isang ancient civilization sa Mars. Ang nakapukaw ng kanyang atensyon ay ang four-sided pyramid na ito. Para sa kanya ay resulta ito ng isang intelligent design, parte ng isang syudad. Napansin din niyang tila hawig ito sa ancient Mayan pyramids ng Mexico, partikular ang Pyramid of the Moon sa Teotihuacan. Kung isusuperimpose mo nga ito, tila tugma. May theory naman na maaaring may buhay dati sa Mars. May physical at scientific evidence na dating may tubig sa Mars. At kung may tubig, maaari nitong masuportahan ng isang sibilisasyon. Pero nasaan na ang mga Martians? Isang popular na teorya ay nawasak sila nang dahil sa isang nuclear war. At ang posibleng ebidensya, atmospheric traces ng isang element, ang Xenon 129. Ayon kay George Haas,
Ang Xenon 129 ay signature ng isang artificial nuclear explosion. Walang dudang nakakamangha mga discovery na ito. Pero totoo ba ang mga ito? At kung totoo, may paliwanag ba? Ang tila parang gulong na spacecraft na nakitang papalapit sa araw, sobrang laki kumpara sa Earth at Venus. Maaaring mas malaki pa nga sa Jupiter. Kung physical object ito, meron itong gravity. Nakaapekto sana ito sa ating planeta. Maaaring nabago ang galaw. Malaking sakunang na idulot. Pero hindi. Kaya't base pa lamang sa sukat, pwede na nating i-rule out na isang physical object ito. Hindi siya higanting spaceship. Kung titingnan mo ang object, gumagalaw ito sa parehas sa bilis, ngunit sa lungat na direksyon ng Venus. Ang symmetrical na galaw na iyan ang nagsasuggest na reflection ito ng Venus. Pero bakit mukhang gulong? Ang light pumapasok sa camera, nagbabounce ito sa kakaibang paraan na siyang nakakabuo ng tinatawag na ghost image. At sa pagkakataong ito, nagmukha itong gulong. At ang mga object na tila nagpapakita sa korona ng sun, ayon sa NASA, ang ilan ay comet o Venus dumaan malapit sa sun. Ang iba ay solar flares at ilang kakaibang reflection sa camera. Kaya't ang tila spaceship na ito, ghost image lamang ng Venus. Pero totoong may spacecraft ang lumilipad malapit sa sun. Yan ay ang Parker Solar Probe ng NASA, ni-launch noong 2018. Ang kakaibang object naman na nakunan sa ISS, sa ilang parte ng video nagre-reflect dito ang shadow ng ISS. Ibig sabihin maliit ito at malapit lamang sa space station. Maring isa ito sa 130 million na space junk na nag-o-orbit sa Earth. Nagmamaneuver pa ang ISS paminsan-minsan para lang iwasan ang mga object na yan. Makikita din gumagalaw ito kasabay ng ISS. Kung Black Knight spy satellite ito, hindi ito gagalaw kasabay ng ISS. Ang bagay kasi na ito, galing mismo sa ISS. Isang shield na dapat sana i-install sa craft. Nabitawan ng astronaut. Gawa sa 2 inches fabric, proteksyon ng ISS mula sa pagtama ng mga space junk. Paano naman ang 3 ilaw? Sa notes ng ISS mission, makikita nagkaroon ng isang problema. Nagkaroon ng liquid leak sa Russian sector ng space station. Lumalabas na ang 3 ilaw, ihi mula sa Russian sector ng space station. Ang mga UFO na ito ay isang shield at isang ihi ng Russian. Pero ang totoo ay ang problema ng space junk. May tinatawag na Kessler Syndrome sa sobrang dami ng object sa orbit na kung saan ang isang collision magdudulot ng ilang pang mas maliliit na collision na magpo-produce ng mas marami pang space junk, kung saan magiging imposible na ang pag-launch ng spacecraft sa hinaharap. Ang alien bases sa moon sa unang tingin mukha talagang artificial structures. Ngunit kailangan mo rin tignan ang paligid ng crater. Sa punto ng impact, ang debris lumilipad kung saan-saan. Ang iba diretso pataas, diretso pababa din ang bagsak. At yan ang nakakabuo ng ilang irregular piles sa gitna ng crater. At sa totoo lang, mas katakataka kung walang ganyan. Pero paano naman ang mga tracks? Kaya sanang gawin ito ng regular na bato, pero parallel kasi ang tracks. Lunar rovers kaya na gamit ng Apollo astronauts? Ang problema, kung titingnan ang mga landing sites ng Apollo missions, malayo ang tracks. Pero hindi lang naman ng US ang nagpapadala ng rovers sa moon. Noong 1970, ang Soviet Lunokhod 1 ang kauna-unahang remote-controlled rover na nakalapag sa isang extraterrestrial body. At ang lapad ng tracks nito, tila tugma sa misteryosong litrato. Hindi man natin ito makumpirma, malaki ang tsansang gawa ito ng tao. Wala rin naman tayong matibay na ebidensyang magpapatunay na nakarating ang mga Anunnaki sa buwan. Malapit na ang Artemis mission, siguradong marami na naman tayong madidiskubring misteryo sa misyong ito. Ang Martian UFO naman, kailangan muna nating tingnan kung totoo ang litrato. Siguradong totoo ang litrato. Ang kalangitan dilaw at hindi blue. Ganyan talaga ang kulay ng sky sa surface ng Mars. Ang dust sa atmosphere ng Mars mataas sa iron oxide na siya nag-absorb ng blue light,
kaya't nakaka-create ito ng yellow sky. Kaya't aircraft kaya ito? Sa totoo lang, isang helicopter ang Ingenuity ang kasama ng Perseverance rover. At least 11 times itong lumipad sa Mars. Pero sa hugis pa lamang, makikitang hindi ito ang Ingenuity. Kung titingnan ng hugis ng object, makikitang pamilya ng hugis. Tila pares ito ng mga hugis ng dust particles sa pinag-aaralan natin sa Mars. Ang hangin sa Mars kaya makakreate ng malalaking dust storms na pwede makita mula sa Earth. Ampol ang alikabok na yan na nagbibigay ng kulay sa planeta. Pero electrostatic ang dust sa Mars. Ibig sabihin dumidikit ito sa mga bagay-bagay, kaya't maaari itong dumikit sa lenses ng rover. Pero kung ganoon nga, di ba dapat sa lahat ng imahe ay makikita ito? May isa pang theory, maaaring foreign object nga ito, galing mismo sa rover. May mga maliliit na blankets ng rover, mga parting natatakpan ng gold foil para maprotektahan ito sa temperatura. At minsan dahil sa hangin, ang maliliit na parte na yan nasisira. Maaaring insulation o coating ito na nilipad, nakunan ng litrato at sa susunod na frame ay bumagsak muli. Pero anong sa tingin mo? Ang mga sinasabing structures naman sa Mars, ang ulo ng eagle, ang mga edges sa cliffs, maayos ang slopes, consistent ito sa mga ice deposits sa mga mesas na makikita dito sa Earth. Natural formations lamang ito at kinukumpirma naman ito ng geological analysis ng area. Gamit ang ground penetrating radar mula sa orbit, makikita kung saan gawa mga layers ng mesa. At ang buong mesa, gawa sa bato at water ice. Kaya pwedeng i-rule out ang artificial metals at iba pang artificial materials. Pero paano naman ang kalapit na pyramid? Ang mga angles hindi perpekto kumpara sa mga aktual na pyramids dito sa Earth. Pakurba kasi ang mga angles, hindi straight edges na kagaya ng mga pyramids sa Earth. At ang Xenon 129, meron ding traces niyan sa atmosphere ng Earth, kaya't hindi katakatakang makita rin ito sa Mars. Ang mga structure sa Mars, ang tinuturong dahilan ay pareidolia. Ang utak naghahanap ng pattern sa isang bagay na wala naman talagang pattern. Sa lahat ng iyan, hindi ito dapat maging dahilan para tumigil sa pagtingala at maghanap ng alien life. Dahil siguradong balang araw, makakakita rin tayo ng patunay. Tingnan mo ang videong ito tungkol sa mga structure sa Mars para sa mas malalim pang pag-uusisa. At huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.